Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay araw na Sabado. Yan po, may sugat tayo. Yan, mahina na kasi immune system natin. Ako lang pala. Ako lang pala. Ayan, madala ako magkasakit po. Ngayon po ay Sabado, pero nag-live po tayo dahil nga, nahanap ko saglit po. Dahil nga tayo ay wala po kahapon Friday. Masama talaga pakiramdam ko. Yan po, sabi ko nga sa inyo, hindi po stable yung aking pero biyaya ng Diyos, dumating yung gatas ko ngayon. 2 days akong nagliban. Yan, kasi nga, ewan ko basta late dumating eh. Pero biyaya ng Diyos, dumating na po. Hindi ako kahapon. Masama katawan ko. So, pasensya na po at magbabayad tayo sa Panginoon ngayon. Yan po rin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin August 17, 2024. Heavenly Father, we praise, honor, and worship you. We are grateful and thankful for our life and strength every day. Father God, it is only by your grace and mercy that we can remain standing. You are the source of everything. Thank you for allowing us to enjoy all the blessings from you. Forgive us, Father, for all our transgressions. As we meditate your word today, Father God, we pray for understanding. Open our hearts and minds to hear the truth. Submit ourselves and obey without arguing. Thank you, Lord. All of this we trust in Jesus' mighty name. Amen. Glory to God po. Ayan. Masakit yung ko. Kailangan siguro ng vitamin C. Yan. So, happy birthday. Bati po tayo ng happy birthday. Brother Alvarez Mark Alvarez. Happy birthday to Brother Jose Baldo Amagen Jr. Happy birthday to Brother Alan Espiritu. Happy birthday to si Sir Salvador de Acosta. Happy birthday to John Velasco. Happy birthday to Brother Ronald Mendoza. Ayan, August 17, sa mga may kaarawan po, happy birthday po sa inyong lahat. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon, anumang dalangin na inyong puso, whatever the desires of your heart, may God give it to you. Yan, may God bless you with all the desires of your heart po, and may God bless your family. Yan, may God keep you stay and healthy, and yung nga po, may His protection be upon you and also to your family. God bless po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng nagsusupport po sa akin. Yan po. Salamat talaga. Wala rin tayo nagawa kahapon. Yan. Pag sabi ko, ako po lulubog, lilitaw. Minsan, okay yung katawan ko. Minsan, tsaka kasi, mas kasi sa panahon, pag masama yung panahon, yung sobrang init, parang ko, yung lalong, kaya to, alam ko sa mga init to tsaka ko lang sa vitamin C, dahil po ako ay, yung mga ganitong, like ako, na operan sa ulo, mahina na yung immune system namin. Yan po, madali kaming tamaan ng sakit. At, yung nga, kahit dito nag-iingat ako masugatan kasi baka mamaya hindi naman gumaling, yan po. So, nag-iingat din ako sa mga bagay na yun, ganun po. Glory to God. And, bukas na po. August 18, 2024, yan po, I am inviting everyone to the first year anniversary of Sharjah Local PMC Support Watch in Rolla Mubarak Center po, 8 a.m. Handa ko pero umaga kasi yan, sigurado. Na lagi pong umaga, so, pwede kayo magpunta na lang doon. Diba? Mas maganda yung nauna tayo. Maaga, yan po. Kung may kilala kayong port watcher, wala kayong sasakyan, pasundo kayo sa kanila. And, ayan. At saka po. Saglit lang. Sa totoo lang, yung invitation po bukas. Alam na ng Diyos kung sino yung dadalo po. Yan. Kumbaga ay
dahil kilala nga po tayo ng Panginoon lahat, yan po, ang Diyos ay, ay makapangyarihan, omnipresent, siya ay kahit saan nandyan, omniscient ba, yun pa yung yung makapangyari, or omniscient yata, God is all-knowing, alam niya lahat. Yan po, kaya ko sino yung nasa puso nagbabalak dumalo bukas, alam na ng Diyos. Yan po, at pwedeng, yan ang mga nawawala pang tupa, hindi ko alam sa Panginoon po, yan, siya lang po talaga nakakaalam, pero kung sino yung dadalo bukas, sa anniversary po, ay ngayon pa lamang alam na ng Diyos. Dahil yung mga tao na yun, maghahanda. Maghahanda sila sa pagdalo, yan po, dahil gawain ng Diyos yun eh. So, yan po yung ating tandaan na po. At sabi ko nga, ito po ay paanyaya mula sa Panginoon, hindi po sa sarili ko. Dahil, di ba, pakialam ko naman kumbaga, ako, dahil nga yung dalawa, love God above all, love your neighbor. Dahil mahal ko ang Diyos, mahal ang Diyos ang tao, gustong maligtas, 1 Timothy 2:4, gagawin ko kung ano yung gusto ng Diyos. Dahil mahal nga tayong lahat ng Diyos. No po. Kumbaga, pero kung sabi mo sa sarili ko, wala akong pakialam, di ba? Hindi ko na pakialam ko kung mapupunta sila sa impyerno, hindi ko kilala. Yan, di ba po, pero dahil nga mahal ko ang Diyos, dahil tayo po ay alagad ng Panginoon, tayo po ay, yan nga, kung sino mahal ng Diyos, mahal natin. No po. So, glory to God. Kaya alam ng Panginoon kung sino dadalo bukas. At ngayon po, Tagalog lang muna tayo. Pasensya na po. At tsaka, again, mahal tayo po lahat ng Diyos. Hindi tayo dapat mag-away sa religion. Ang faith po natin, ang hanapin po ng Panginoon. Hindi po religion. Okay po? So, wala tayong pag-uusapang religion, ha? Glory to God. And, eto, kwento ko lang. Alam niyo po yung, di ba, nakwento ko yung 500 pesos na ating binigay sa yung kailangan pambili ng bigas, gatas, kung ano man mabibili ng 500, wala masyadong mabibili ng 500. Alam niyo po, yun ay kailangan kasi magbibigay tayo galing talaga sa puso. Hindi po tayo magbibigay dahil tayo ay may hiningin kapalit. Na po, kinabukasan pa lang, yung 500 na yun, 4 na beses binalik po sa akin ng Panginoon. Glory to God po. Parang alam ko na kung saan siya nanggaling kasi tayo po nga ay nag-MLM. Yan po, nagpipirmax ako. So, hindi ko sure po pero ano ko nagaling doon sa mga bonuses po sa aking pagiging network marketer, no po. Yan. Kasi basta kinabukasan, ando ko hapon, umaga, biglang may pumasok sa account ko na 4 na beses nga po nang binigay ko. Yan. At sabi ko nga, dapat pag nagbigay talaga po kasi tayo, wala tayong hihinging kapalit. At malinis yung puso natin, yan po, na basta nagbigay ka, yan. Sa isipin mo na lang na walan ka, di ba, tumulong ka. Yan po, kasi nga, God is omniscient eh. Alam niya lahat eh, no po, na eto nagbigay to kasi, nag-aabang to ng darating, ng ipapalit. Nagbigay to kasi, kung ano man yung dahilan natin, di ba po? Yan. So, ayun nga, biyaya ng Diyos po. 4 na beses ibinilak po sa akin ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Yan po, glory to God. Dito po kasi, di ba, yung pangalawang Timoteo 2:19. Ngunit, ito pala. Okay, may share lang pala ako. Ito po. Pangalawang Timoteo 2:19. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Na-share na natin yung mga verses na po na yan na po. Na yun nga, ang Diyos po ay kilala tayong lahat. So, lahat ng sino daw yung para sa Kanya. Alam niya na. Bago pa bago ka pa isinilang, alam niya na kung ikaw ay sa Kanya, or ikaw ay sa kabilang espiritu, sa kabilang
syempre sa sa kaaway na po. Yan, so alam ng Panginoon, glory to God. At dito sabi dito sa sabi dito sa mali-mali yata, okay ba? Sa pangalawang Korinto 10:18, sapagkat hindi subok ang nagtatagubili sa kanyang sarili, kundi ang pinagtatagubili ng Panginoon. Glory to God. So, yung isang binasa ko na verse, na bago pa tayo isilang, alam na ng Diyos kung ikaw ay para sa Kanya, or ikaw ay para sa kabila po. So, alam na ng Panginoon kung sino yung tunay na magiging alagad niya, at sino yung talaga mananatili na, kumbaga, mahirap akayin, ganyan, matigas ang puso, no po, alam na ng Panginoon, no po. Kaya nga sabi ko, kung sino po dadalo sa anniversary, alam na rin ng Panginoon, no po. Hindi ko na, basta ako nag-imbita, dahil po, yan po ay, tayo po nangangaral yan po ay para sa Panginoon. Ginagawa ko ang aking tukulin bilang alagad po ng Diyos, glory to God po. At, eto po, sapagkat hindi subok ang nagtatagubili sa kanyang sarili, kundi ay pinagtatagubili ng Panginoon, glory to God po. Nung isang araw, August 16, kahapon, nakita ko yung video ko di ba sabi ko kasi nag-start po ako, papagod ako. Ano ba yung ukay-ukay? Hindi siya ukay-ukay, brand new po siya. Yan po. Tayo online selling. Yeah, at nakita ko doon ayun nga sabi ko, hindi ko alam bakit ako napupunta sa, pag natapos na magpe-preach po tayo, mag-share tayo ng Word of God, talagang napupunta na automatic yung bibig ko Glory to God po. Yan. At nasabi ko nga rin doon hindi ko na tinapos dahil alam ko na yung video ko na yun Tsaka mahaba 1 hour and 18 minutes. Yan po. At sinabi ko nga rin yung vision board ko, nasa vision board ko before. When I was, kasi ako mahilig nga ako sa network marketing At nasa Katoliko ako, meron ako talaga vision board, yung cartolina po na meron ako nagsasalita, may mga bahay, kotse, yan po. Okay, so glory to God. At eto, kasi nung isang araw po ay, habang nakahiga ako, mas madalas kasi ang Panginoon makipag-usap, bisa nakahiga ka para relax ka na po. So, eto ay hindi ko, siguro nakalimutan ko lang or kasi parang inaano ng Panginoon na sabihin mo, yan po, hindi ko alam kung ito'y kasalanan or what, na po, na sinabi ko pala do sa video kasi na yun na, kung saan ako dadali ng Panginoon, bakit yung ministry ko nga pag-preach. Although, sa church nga po, tinuruan tayo dahil nga, di ba, humayo ko ito ipangaral ang ebanghelyo, yan po, na yung nga, maging alagad din, maging tapat na alagad, yan po, holiness and service unto God, yun po, na tinuruan tayo na kailangan, kagaya ni Kristo, maging banal tayo, walang dungis, kung ano yung nararapat po, di ba, kapuri-puri, yan. At doon sa sa video ko na yon, sinabi ko kasi na kung dito ko dinala ng Panginoon sa ministry na to, tatanggapin ko yan po. Pero kasi nga, eto po ay ang Panginoon ay kumbaga naging official na sa akin, yung talagang ng pagtawag ng Panginoon, malinaw na yung nga mag-preach ako, yung everyday po ay March 2024, yan po. At bago pa yata mag-March hindi ko alam, hindi ko na po matandaan. Sa totoo lang, yung siya ay, nung tayo po ay natawag na mangaral, may sinabi ko, kasi nga sabi ko, alam ng Diyos lahat yung katiting na iniisip natin. Yan po. At yung nasabi ko sa sarili ko na, Lord, bakit ako? Parang gano'n, na parang sabi mo, kung saan ka dalhin, tapos bigla ka nagtanong, bakit ako? Yan po, na parang umiiling-iling pa ako, yan. At alam rin naman ng Diyos, bakit ako sa puso ko noon, bakit ko nasabi yun? Bakit ba? Dahil nga, alam ko na mahina ako. Nasabi ko na paulit-ulit po. At saka, alam ko na duwag po ako. Yan po.
At hindi ko nga alam lahat. Kaya parang, Lord, bakit ako? Ganyan. Yun, diba? Hindi ko alam lahat. Bihira nga ako magbasa na ng Bible dahil nga, bila talaga po, mas ano pa sa internet. Kasi sa internet, mas malaki sa Bible. Magbubuklat ako, tas may ventilador, ganyan-ganyan pa. Dahil isa nga yung kamay natin. So, ang ano pa yung alam ng Diyos na kinatatakutan ko, may mga ano sa atin, may mga pupuna. Yan, mga, syempre yung ano, tutuligsa. Di ba po? Dahil di ba dun sa ano, sa, ano yung sa Mateo 22, 80-22 yata, yung ano, yung may mga pariseyo yata yun na, ayun nga, sabi nila na sila po ay, meron dito sa ano, 18, tama ba? 18. Yung ngunit alam ni Jesus sa kanilang kasamaan, kaya kanya sinabi, bakit nyo ako sinusubukan kayo mga mapagkunwari? Yan po, di ba? So, nung, yung, kumbaga nasabi ko, alam ko na marami mga, ano sa atin, mga o-oppose. Yan po, na ayoko kasi ng hindi, unang-una, paano makikipagdebate? Hindi nga ako marunong. Hindi ko po alam lahat. At di ba, nung araw na yon, nung time na tayo, parang basta may time na yon, na ito na nga, yung kinatatakutan ko, na may nagtanong nga, wala raw yung Biblia, yung salitang Biblia sa Bible, bago pa ako, Lord, ayan na nga sinasabi ko magtatanong sila ganyan. So, bago pa ako magmaktol sa Panginoon, sinabi na nga ng Panginoon sa akin yung sagot na po, na wala nga yung Biblia, banal na kasulatan, ang nandoon at saka kautusan. Yan. Kasi alam ng Diyos na ako ay matataranta, alam ng Diyos na ako ay magpapanik. Yan po. Kasi yun na nature ko. At sabi ko nga, kaya ako, alam ng Diyos kung bakit ako nasabi na, Lord, bakit ako? Kasi nga po, ako'y duwag. Yan po. So, glory to God. At kaya natin na ano yung mga verses na yan na hindi ko po pinilit ang sarili ko na pinili ako ng Panginoon. Ganyan, hindi ko inasam, hindi ko inisip, hindi ko pinlalo. Ganyan po. Naiyak tayo. So, yun po. Okay po. So, kaya nga ano, yung kumbaga, dahil nga sa church, yan po, na tayo po ay yung kumbaga di ko nga pinilitan sa sarili ko na piliin ng Panginoon. Nakilala ko ang tunay na Diyos sa church. Yan po. At dahil na rin sa matyagang pagtuturo po ng mga lingkod ng Diyos. Lalo tigit ang malasugong apostol or sa inyo Dan Periol po. Yan, mga bishops sa church, buong Periol family. So, yun nga. Alam ng Panginoon na marami talagang, like kanina, may nagtanong na, di ba doon siya shinare ko. So, ayaw ko kasi sasagot. Pag ang tao naman, hindi talaga binasagot mo. Dahil alam mo naman, di ba kaya nga yung kay Jesus nga, alam ni Jesus sa kanila kasamaan, kanyang sinabi, bakit nyo ako sinusubukan. Although, sila naman ay syempre hindi sumusubok sa akin. Pero, sigurado may mga tanong na hindi ko masasagot. Dahil di ko nga alam lahat. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Yun talaga yung, ano na, dito sa sinabi natin sa verse na sapagkat hindi subok ang nagtatagubili sa kanyang sarili kundi ang ipinagtatagubili ng Panginoon po. Yan, hindi ko po inilagay ang sarili ko na mag-preach. Diba? Ang Diyos po ang nag-ano sa atin. Syempre nga, sumusunod lang po tayo sa Panginoon. Diba po? Kung ano yung nakita niya sa akin ay sa Diyos na po yun. Although, alam ko naman kung ano ko po yung nagawa natin po sa paglilingkod po. Ano po? So, hindi ko na ipapagiyambang yun. At paulit-ulit na lang din naman. At yung nga po ay nakakaalam nun, syempre, yung mga kasama natin sa paglilingkod. Na po, glory to God. Pero not knowing na ang Diyos pala nga ay, kasi nga hindi ko pa alam Hindi ko pa alam no na ang Diyos, alam lahat. Kasi nga, ako po ay nasa ibang pananampalataya. So, hindi ko alam na yung mga pinagagagawa ko pala ay sinusundan ng Panginoon, di ba po, kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng ginagawa natin, pagbibigay, pagtulong, kung ano man yan, na ginawa mo talaga galing sa puso, huwag ka malungkot, kasi po yan, ay alam ng Diyos lahat. Plus point sa Kanya yan. So, higit ka magtapat,
higit ka syempre pagpapalain ng Panginoon, higit ka kalulugdan ng Panginoon po. Yan. At kung merong yun nga, umaaway sa'yo, tumutilig sa'yo, ipag-pray. Ipag-pray po natin, at yun nga, huwag na lang lumaban, di ba? Tahimik, iyak mo. Sabi ko nga, ako po, na ay ginagawa ko, umiiyak talaga sa Panginoon na parang, Lord, ano ba to, ganyan. Ang hirap mangaral, ang hirap yung tao, dalhin sa katotohanan, para kilalanin ka, ganyan. So, glory to God po. Ayan, tama na. Habang po ako. At hindi po ako si Jesus. Ako po'y alipin ni Jesus na po. So, yung pong eto nga. Sabihin ko na lang, mahaba po tong verse na to, na po. Etong verses, yung po dun sa yung parable po ng yung sa kasalan, di ba? Yung malaking piging, talinganga patungkol sa malaking piging sa paghahari ng Diyos. So, ito po ay, actually, ito talaga yung, sa yung paghahari po ng Diyos. Yan, magkakaroon ng rapture, tas magkakaroon syempre yung mga napili ng Panginoon, yan po yung 1,000 years na, yung mga banal na naging tapat po, yung, syempre banal, tapat, yung mga nagtapat po sa Panginoon, yun talaga yung ito po yung sa malaking piging. Yan po, sa kasalan, di ba yung yung, ano ba sa English sa kasal? Di ba po, yung pati kasal tuloy. Yung yung brides, po, basta yung ating, ang iglesia yung babaeng ikakasal ang Panginoon nga po yung groom, no po. So, ito na, pasensya na, nawawala, hindi na makasama kasi sa ko yan, nalagay ko lang piging. So, glory to God. Ito po yung talinghaga sa malaking piging sa paghahari ng Diyos po. Ito po yung ito po yung ating pong pangangaral. Na po, na yung mga alipin, ito po yung mga servant po ng Panginoon, ito yung mga mangangaral, ito po yung alagad ng Diyos, na pinadala ng Diyos para mangaral. Ngayon, mahaba kasi po ito. Ito po ay na-share na natin ito, Mateo 22 hanggang 14. 18 to 14 po yata. Hindi, tama ba? Nag-start sa Mateo 22, wala na yung verses ko eh. 22, hindi ko pala talaga nalagay. Mateo 22, 18, tapos, of course, 1 to 14 ba to? 1 to 14 ko daw ko nagkakamali. Basta po yung malaking piging, no po, hanapin nyo. Yan. Yung po yung yung mga alipin, ito po yung mga mangangaral na, kumbaga mga servants of God, okay po, mga naglilingkod po sa Panginoon. At meron dyan, di ba, yung mga inaniyayahan, ito po yung pag-invite po natin. Yan, sa mga tao, kasi nga po ay malapit na nga po yung paghukom, rapture, na po. So, ang mga tao nga ay, inaano ko lang nga, ito po yung parable ng yung sa kasalan nga, yan po. Ano ba tawag doon? Yung event. Basta yung piging, malaking piging po, yan. Ito po yung ating panghangaral po. At iniimbitahan natin mga tao, yan, mga tao ini-invite natin, busy pa sa, pagbabasahin nyo lahat, di ba? Busy pa sa sa sanlibutan. May mga busy sa trabaho, busy sa pagpapayaman, busy sa kung anong pinagkakabisihan po, di ba? Kasi nga, yung sabi diyan, di ba, yung mag-invite nga. Yan. At ito sa dulo, ito inaano na natin, pero inaano ko na lang po. Ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakunti ang pinili. Ito nga po yung marami talaga ini-invite po tayo, nag-invite tayo sa church. Yan. At ito po ay syempre, invitation nga ng Panginoon. Hindi ko to sariling invitation. Wala akong gathering. Na po, ito po invitation ng Panginoon sa atin. Kasi nga, malapit na nga po ang rapture na gusto ng Diyos. Maraming makasama po sa rapture na po. So, yung sabi nga yung
maraming tinawag, kakunti pinili kasi nga ang tayo maraming kabisihan po. So yun talaga yung mga tumugod po. Yan, kaya nga sabi ko, yung sa pupunta bukas sa ano po sa anniversary, alam na ng Diyos kung sino pupunta. Yan po, dahil yung nga yung unang verse na sinabi natin alam na Panginoon kung sino yung kanya talaga at alam niya rin kung sino yung mapupunta sa kabila po, ano po. So glory to God, binabalik-balikan ko lang po. At itong ano naman kasi, yung sa Mateo 3:30-17, di ba? Na yung nagpabautismo po ang Panginoon, di ba, kay John the Baptist. Actually, yung ano kasi dyan, di ba, na dumating si Jesus, hindi ko na babasahin po yan. Sa Mateo 3:13-17, Mateo 3:13-17 na po. Ito kasi yung plano nga ng Panginoon. Dahil nakaplan na nga lahat wag na natin question na ang Diyos po ay makapangyarihan na po. So, plano na to ng Panginoon at yung nga kailangan magpabaptize si Jesus Christ kay John the Baptist po. At bakit po nagpabautismo? Di ba sabi nga hindi siya karapat-dapat. Ito po ay para talaga maging example po ang Panginoon sa atin. Kaya nga, di ba yan yung sa New Testament po. Although sa Old kasi meron, pero hindi ko na sabihin yung ano nun po. Merong ibang way dun na po. So, yung nga para maging example po sa atin na ang Panginoon, ginawa yun para matupad ang plano ng Diyos at maging example nga po. Sana maintindihan niyo po yung, kumbaga sabi ko nga, hindi ko alam lahat ng Bible, pero pinapasimplified na lang po natin yung mga importante. Ano po, glory to God. And yung pong eto nga, sa Mateo 25:40-30, yung parable of the talents po. Yan, yung 3 alipin. Eto po sa mga taga-Roma 12:6-8. Ayun, tumanggap ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob. Hindi ko na babanggitin po yan. Na po, ito yung parable of the talents nga. Tayo po ay may mga kaloob po na binigay. Lahat tayo, meron talaga. Merong tao dyan na binigyan siya ng kaloob ng pagbibigay. Giver ka talaga. Yan yung, magaling ka dyan yung giver ka, di ba? Yan, tas meron kang kaloob na pwede mo nang, kunya sa secular, di ba po? Ay magaling ka sa business. Business-minded ka, yan. 'Di ba? Magaling ka sa mga sales, yan po. Magaling ka sa technical, sa singing, dancing, yan po. Pero kasi nga, anong nangyari po? Yung ating mga talent. Kunyari, business-minded, magaling sa sales. Nagpayaman, namili ng bahay, nag-travel, lahat na, 'di ba po? Hindi natin nagamit ng wasto. Yan na dapat, ang gusto kasi talaga ng Diyos, syempre tumulong ka sa mahihirap, di ba? Sa mahihina, yan, kung giver ka, tutulong ka, di ba? At syempre, ang pinaka-importante kasi, nakalimutan ng marami, ang Matthew 6:33. Yan po, kaya, yung sabi nga ay, ang binigyan ng, binigyan ng isay, basta yung hindi ginamit di ba? Doon sa parable of the talents, yan, ay babawiin pa sa kanya. Kasi nga, hindi natin ginamit na most pong ating mga kaloob. Yan. Sabihin mo na magaling ka sa pangangaral, o kaya pangangaral ka sa secular, pwede magaling ka sa mga, yung nga, MLM, yan, pero nagpayaman ka, yan, hindi natin nagamit ng wasto, yung binigay sa atin talent ng Panginoon. Marami talaga magaling sa sales. Yan po. Kaya nga yung isa na matalino siya, naparami niya, 'di ba? 'Di ba? Binangko niya yata. Hindi ko na hindi ko na nilagay diyan haba tayo. Binangko niya. So wise na po siya, alipin. So ganito po yung sa secular, sa ating po mga sarili na tayo talaga is gifted, maraming gifts. Hindi talaga nagulang. Lan po. Kaya lang nakalimutan na marami ang Matthew 6:33 po. Yan, sabi ko nga, plus points na talaga, maraming tao mayayaman. Tumutulong talaga. Merong, di ba, kilalang artista, marami siyang resort. Pero nakita ko naman, tumutulong talaga siya.
Kaya lang, namili ng iba't ibang klaseng sasakyan. Yan. Na, sabi ko nga, pag tayo po ay ikukumpara, yan, kunyari sa pagbibigay, sila ay ano na, yung parang given na kayang magbigay do sa mga mahihirap ng ganun. Kasi, nakakabili nga ng mamahaling sasakyan, 20 million, 30 million, di ba? Ano na yun, parang given na eh. Kaya na nila yun. Pero yung susubukan sila ng Panginoon, dapat yung nga Matthew 6:33. Kunyari, meron ka 30 million, kaya mo ba kunyari ibigay ang 10% ng 30 million mo? O kaya yung kagaya nung ano, yung 'di ba yung sa mayaman, ibenta mo yung lahat ng maari-arian mo tapos ipamigay mo sa mahihirap. Yun nakakayanin mo ba, 'di ba? Yung mga ano ng Panginoon. Kaya nag-ano siya, puro parable eh. Yan. So glory to God po. At saan na ba? Ito yung ano, last. 'Di ba yung ano natin sa yung sabi ko yung 2 years na nakita ko sa YouTube na ang sinabi ko, nasabi ng Panginoon sa akin 2 years talaga, pero on the safe side 2 years and less. Yan po. Tapos yung nakita ko sa YouTube is 2 years nga at meron siyang yung sabi niya mga seeds para magtanim. Tayo po ay 'di ba yung ano sa mahal na sugong apostol? Ito po sa mga port watchers po. Yan na nagkaroon po ang PMCC Port Watch na parang tribute po sa late Apostle Arsenio Tanperio na magtanim po na mga magtanim. Yan, anything. Kahit anong itatanim mo, basta puno, yan po. Anything na makakain, tumutupo, 'di ba? Mais, ganyan. Nakita niyo yung 'di ba sabi po kasi sa mga hindi po sana makarelate po kayo. Sabi sa mensahe ng Mahal Apostol Jonathan Periol na yung mga kasi nga God will pour out His Spirit 'di ba? On the last days yan po. Kahit sabihin mong marami ang and your sons and daughters will prophesy, 'di ba? Your ganyan. Kahit sabihin mo na gano'n na merong agreement. Ibig sabihin, nagkakalakip-lakay, parang Romans 8:28, parang gano'n, nagkakatugma-tugma po. Na yung sinabi, yung nakita ko sa YouTube na trees, at yung pagtatanim po ng, yung tribute po sa Mahal na Apostol, ay kumbaga nag-jive po, diba, doon sa napanood ko. At saka, ito po kasi ay, sa totoo lang kasi, tayo nga po kasi ay, di ba yung mga natin, nagkakaroon baha, lindoko, kasi nga marami ng pinutol na puno. Yan, kaya nga pati yung energy natin, yan, kakapusin tayo, yan, kanina brownout, 2 beses, kasi kailangan natin magtipid sa enerhiya, sa energy po. At, kumbaga sirang-sira na ang ating national, yung mga wala lang puno, yan, at kasi putol ng putol, di ba po, kahit sa karagatan, yan po. At kailangan nga, sa akin lang, na kasi, di ba sabi ng Panginoon, kung ano meron tayo dyan sa Genesis yun na makikita na ito yung gawa ng Diyos eh. May mga prutas, yan po, dapat natin ingatan. Yan po ay creation ng Panginoon, dapat natin ingatan, protektahan, alagaan. Yan, kaya yung pagtatanim din ng mga puno, yan po ay parang palit lang din sa mga, ito pa, yung mga susunod na taon, di ba? Para sa masisirang mundo, na, syempre baka mawala na tayong mga kakainin din. And alam niyo po, ito, may napanood ako sa YouTube, which is, I agree, na, yung, kasi siya, hunter siya, at the same time, nagpipreach na siya dahil tinawag daw siya ng Panginoon sa kagubatan. So, siya hunter, ang hinahunt niya, ang mga binabaril niya, kunyari lion, yung kumbaga mababagsik na hayop. Nahirapan na kahit talaga. Yan. Binabaril niya yun, yung mga mababagsik na na mga animals. At ang niya, explanation niya doon ay para maging balanse po.
Yan, dahil sabi nga ng Panginoon, alagaan nyo yung mga hayop, yan, pagkain nyo yan eh. 'Di ba? Mga halaman, prutas, yan. Yung mga hayop kasi, kunyari, yung mga tigre, leon, ganyan. Eh, yun nga kasi mabagsik. So, kakainin nila yung mga mahihinang hayop. So, ang mangyayari, kaya siya, nagka-hunting niya, inaano niya yung mga tigre, mga leon, para maging balanse ang mga hayop. Yan, kasi yung hayop nga ay kinakain din natin. Yan po. Dahil pag hindi, syempre, pag naubos yung mga mahihinang hayop, matitira, mga hayop na, ano ba tawag, yung sabi ko nga, nakakatakot na hayop na po, hindi na magiging mabalanse ang mga kahayupan, yan, ang mga halaman, yan, di ba po? So, agree ako sa kanya, kasi nga, dapat nating ingatan ang ating pong kung anong binigay po ng Panginoon. Glory to God po. Yan, so, hanggang dyan na lang yan tayo yung aking, sana po may natutunan po kayo. Yan po, ito, sama ko to. Okay. Ito nga ay, ito, pasindabi na naman sa asawa ko. Yan. At tawag dito, dahil nga po tayo ay meron discerning spirit nga po, glory to God po, na meron kasing, eto naman ay hindi kumbaga merong, inano na rin sa akin ng Panginoon to, pero ako nga ay nangangatiwira sa Panginoon, dahil sa mga, tawag dito, kumbaga usapan kasi pambata, ito po yung sa mga anak ko, yan, at merong kumbaga ginawa ang asawa ko na hindi niya kinonsulta sa akin, yan. At meron akong reason din bakit ko sinabi na yun ng Panginoon sa akin at nagngatwiran ako sa Panginoon bakit ko hindi kumbaga ino-open yung topic na yun dahil sa anak ko si Julian. Kasi nga siya ay may problema sa isip. Yan po. So, ang concern ko, ito po yung usapan ng mga bata sa anak ko po, na pinarating sa akin ng Panginoon na, yung asawa mo may sinabi sa dalawang anak mo, ganyan. Although yun ay hindi lihim. Bagamat hindi alam ng mga bata. Pero ang ko kasi, yung iniingatan ko ang anak ko, dahil ang gusto ko talaga, makakilala mo na siya sa Diyos. Makakilala siya sa Panginoon kasi kung gaano, yung brain niya, yung kasira, or kung paano, dahil nga meron siya spectrum disorder, yun ay inaano ko, yun ang parang isinasaalang-alang ko nung sinabi rin sa akin ng Panginoon yun inaano ko talaga kasi mga bata, yan po. At ang layunin ko talaga, makakilala mo na siya sa Diyos. Yan, pero kasi itong asawa ko ay nagmarunong. Hindi niya ako kinonsulta. Yan, pero ang hindi niya alam, ipinaalam na Panginoon sa akin kung ano yung ginawa niya. Yan po, pero kumbaga wala sa akin yun eh. Wala namang problema yun. Kaya lang minsan, yung result, 'di ba? Ano magiging result lalo na sa isang tao na may spectrum disorder, and hindi mo control yung kung gaano kadami yung brain. Po. So, yan nga yung gusto ko i-announce sa inyo rin na ang Panginoon, kahit may lihim ka, nilihim niya, hindi niya pinaalam sa akin. Dahil nga tayo po ay alagad ng Panginoon, pinagkatiwala ng Diyos, sinabi ng Panginoon sa akin. Yan, meron ako discerning spirit, glory to God po. Yan, doon lang ako nalulungkot kasi nga, pwede naman ako i-consult, diba? Pero yung, yung parang, kasi yung, yung tukol sa remittance, yan, na parang lumalabas na sinungaling ako, na mali yung pagkakadinig ko sa Panginoon, na kumbaga wala namang kumuha ng pera, ganyan. Kung wala naman pala kumuha ng pera, bakit hindi lumapit sa kasabihin na mali ang sinabi sa iyo ng Diyos, o kaya mali yung narinig mo, mali yung parinig mo, di ba? Yan, kaya sabi ko rin sa kanya, nagsinungaling ba sa akin ng Diyos? Sabi mo, or mali yung parinig ko?
sabi mo sa akin, pero ang ano ko, point ko, kung mali na kinuha yung remittance, sabi sa akin yung sinabi ko kumuha na, ate, mali, hindi namin ginawa yan. 'Di ba? Mali ang baka, mali ka ng dinig, yan, or kung ano ka lang, nagde-delirio ka lang, 'di ba? Pero yung ang point ko kasi is na bakit pa ako bakit pa ako ano matawag dito, magdi-disguise or magpe-pretend na kinakausap ka ng Diyos, whereas puro kasinungaling pala yung sinasabi mo, di ba? Yun yung inano ko sa kanya na ibig sabihin, lahat ng sinabi ko kasinungalingan, lahat ng sinabi ng Diyos sa akin kasinungalingan, yan, or mali ako ng pandinig, na nabingi na yung tenga ko, di ba? So, lahat po ng natatago sa dilim ay lalabas sa liwanag, basta ay merong verse nun. Yan po. Kaya, tayo po, ito para sa lahat. Yan. Kaya nga sabi ko, ano man po ang ginawa natin, mabuti ng pangit yan, alam ng Diyos. Yan. Dahil siya po ay makapangyarihan. Wala po tayong matatago. Yan. At yung, kunyari, yung remittance nga na yun, alam niya. Ni isang beses, hindi ako nagtanong sa remittance. Yan. Paano mo sasabihin na ako'y namamali? 18 years na yung anak ko, ni minsan hindi ako nagtanong ng remittance, saan ba dinala yung remittance? Alam niya yan. Never ako nagtanong sa pamilya niya na lahat ng pinadala namin. Yan. Kahit sabi mo ako'y na brain operation, wala akong tinanong. Kasi pag ang ugali ko talaga, siguro may time na magtatanong, pero napaka-rare siguro na hindi ko na matandaan. Ang wala ko kasi, pag nagpadala na ako. Yan, di ko na kung saan mo, yan, bahala ka na sa buhay mo. Yan. Although yun mali nga, kasi para sa anak ko yun. Pero yung parang ipamukha sa akin na ako pa yung nagsisungaling na nabingi yung tenga ko, na sinabi ng Diyos sa akin yun, na may kumuha ng remittance, at sinabi ko sa FP ko na sila, di sana lumapit sila sa akin na hindi totoo yung pinagsasabi mo, sinisiraan mo kami. Diba? Yun lang yun eh. Glory to God po. Purin po ang Panginoon. Ang dalangin ko po ay sana po may, kasi kinat off ko na lang yung mga sinare po natin ngayon. Sana po may natututunan po kayo sa, kumbaga, sa Word of God. Yan. Na talagang lahat alam ng Diyos. Huwag ka na magtago. Yan. Dahil sooner or later, lalabas at lalabas sa taong kinalugdan ng Panginoon. Ang mas maganda, hanapin natin ang katwiran ng Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon, yan, at huwag tayo magmalaki, dahil wala talagang ibubunga mabuti. Ang lahat ng nagmamalakas sa Panginoon, nagsisinungaling, yan, lahat yan, kanina pinanood ko, yung mga nag-aano sa Panginoon, nangungutya, sa Bible, sa Christianity, o anong ginawa ng Diyos. 'Di ba yung isa kasi ano po parang Hollywood star siya or hindi ako magaling sa ganun. Yan. Anong ginawa ng Panginoon? Ora mismo parang yung Olympics. Merong karampatang parusa. Yan, huwag tayong mangungutya sa Panginoon, sa Bible, sa mga alagad ng Diyos, yung ano muna, unyari sa akin ako na lang yan, alam ba ng tao anong ginagawa ko sa paglilingkod? Hindi nila alam. 'Di ba? Siya, hindi ko rin alam kung ano niya sa kumbaga, or kayo po, hindi ko alam kung paano kayo nananalangin, hindi ko alam. Kaya nga, mas maganda na yung do not be judgmental. 'Di ba? At yung mag-ingat tayo lagi sa mga salitang mabibitawan natin. Sabi ko nga ako po ay nagkakamali, hindi po ako perfecto. Yan, kaya minsan, inaano ko pa sa sarili ko, inisip ko, Lord, ako ba may nasabing masama or talagang sadya lang na mahina yung immune system ko, kaya ako may sugat or parang singaw. Yan, di ba? Lagi akong, kumbaga, yung awareness or cautious ako na bawat parang every second na lang kailangan bantayan ko sarili ko kasi baka Lord, baka ako'y masama na, ganyan. Pero pag maiisip ko, ginagawa ko naman kalooban ng Diyos. Yan.
At saka yung nga po, yung biyaya na Diyos na nagbigay ka sa isang tao, wala talaga, syempre nakikita nga ng Diyos sa puso mo. Pero the next day, imagine mo 4 times ang kapalit. Yan, although kahit sabi mo na sa akin din pera nang galing yon na hindi ko na in-expect, ay galing pa rin sa Diyos yun. Dahil what if kung wala na akong bonus, 'di ba? Kasi nga may mga team bonus, may mga kung ano ng bonus po sa MLM, yan. Kaya nga sabi ko, paggaling ko, by the grace of God, na tayo ay, yung kaloob ko rin, para sa, ano nga, yung MLM nga, kasi ako po ay nag-Tupperware, marami, nag-aim global, yan po, ang biyaya ng Diyos, wala naman tayo na zero dyan. Ito nga yung RF3 nga po, ay, yung nga, bless tayo dyan. Yan po, purihin po ang Panginoon na, ayan, sana may talent tayo, gamitin po natin ng tama, at wag na lalo yung talent mo, magaling ka magsalita, di ba, kunyari, na sa mga alam natin, mga pyramiding, ako po ay hindi ako magmamalinis sa lahat yan, na daanan natin na tayo talaga nasangkot sa mga ano po, lahat naman tayo po ay may mga, wala talaga perfecto yan. Ang biyayan lang ng Diyos, dinala tayo ng Panginoon, sa tunay ng pananampalataya, yan, tinuturuan tayo sa church na maging banal, kaya sa harapan ng Diyos. Yan po, tayo ay tinuturuan na biglang kagaya po ni Kristo. At biyaya nga ng Diyos na, dahil nga tayo lagi nakikinig ng salita ng Diyos, ayan, sa mga sugo, sa mga pastor, yan po, sa church, na naliliwanagan tayo sa mga bagay na malabo. Yan, at biyaya nga, ayan, nagagawa natin ng kung ano yung dapat ang para sa Diyos, 'di ba? Bigay mong para kay Cesar, ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay para sa Diyos. Gawin mo lang 'yon. Yan, at napaka-importante magpakumbaba. Yan po. Talaga magpakababa tayo sa Panginoon dahil wala talaga kahinatan pag tayo po ay puro kayabangan, puro pagmamataas. Yan, purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat pong muli sa araw na to, dakilang Diyos na Lord nagtagapay. Panginoon, na hindi man ako nakapag-live yesterday, ay biniyayaan mo ko Panginoon na makapag-live today, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakatiwalang binigay mo, bagamat ako hindi karapat-dapat. Lord, salamat po. Itinuturin kong napakalaking biyaya. Pagkakatiwala to, Panginoon, na gusto kong maalagaan. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos ay mga salita na, Lord, lagi nagbibigay liwanag sa amin, kalakasan. Yung mga salita na, Panginoon, nagpapalakas sa amin, nagbago ng mga buhay namin, o Diyos, ng madilim na buhay namin. Salamat po sa mahal na sugong apostol, Jonathan Periol, ang mahal na sugong, ang late apostle Arsenio Tan Periol sa buong church. Lord, sa mga bishops, na siyang matyaga nagtuturo sa mga pastor, lahat po, mga ministro ng church, na kung saan maging ang yung abang likod ay talagang natuto. Maging ang mga kapatid sa church, Panginoon, na naging ganito kami dahil sa turot aral. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga katotohanan. Ama, salamat sa araw na to. Muli, araw ng bukas. Ito po ay para sa iyo, araw ng pamamahinga. Ito po ay Lord's Day. Aming mga kaibigan, Panginoon, nawa sila ay mapaghandaan ang iyong araw, Panginoon, na maibigay nila ang kanilang mga sarili bilang haing buhay as a living sacrifice, O Diyos, na sila makadalo sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, at magkaroon ng sincerity na makinig na yung mga salita, at nawa ang bawat mga aming mga kaibigan na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, sila po ay magkaroon ng mapagkumbabang puso, Panginoon, na tumanggap ng kaligtasan, at sila ay magsisi, Panginoon, at sila, O Diyos, ay tumanggap at magpabautismo. Hallelujah, glory to God. Ama, patuloy din naming dalangin, O Diyos, sa aming mga kapasturan, patuloy mo silang, O Diyos, ingatan, lalo't higit sa mga matatagal na, Panginoon,
Nawa, O Diyos, sa kanilang mga pagtatapat ay patuloy kang magpalago ng kanilang mga lokal. Patuloy ka, O Diyos, na mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Ikaw lang nakakita ng kanilang mga gawa. Hallelujah. Sa aming mga kaibigan, Panginoon, ingatan mong bawat isa. Dakilang Diyos, dalangin namin sa mga may sakit. Ikaw ang magpagaling, maging iyong abang likod. Ang kapatid na Maria Elizabeth Toledo Buwan. O Diyos, siya po ay biyayaan mo. Lord, kung sino man ang magiging instrumento mo para po sa kanyang karamdaman, sa kanyang mata, Panginoon, ikaw po ang maglalaan ng higit na pinakamabuti sa kanya. Bigyan mo siya, O Diyos, ng higit na pasensya upang masigit pa makapag-antay, maunawaan, O Diyos, ang iyong layunin. Panginoon, tulungan mo siya sa kanyang mga pangangailan, maging ang kanyang sambayan at patuloy mo siyang gamitin, O Diyos, sa iyong iglesia upang mangaral na yung mga salita, Panginoon, makapagbahagi, Panginoon, ng good news po sa mga tao kung anumang kalooban kanyang tinanggap mula sa iyo. Salamat pong muli at sa mga kaibigan namin, O Diyos, na mga walang trabaho, ikaw po ang maglaan ng trabaho sa kanila. Sa mga nahihirapan, Lord, ikaw po ang magbigay ng comfort. Sa mga marami pang mga dinadalang mga problema mo, Lord, anuman yon, sila po ay may mga piping panalangin sa iyo. Ikaw po nakakailam ng kanilang mga puso, ng kanilang mga isip. Dakilang Diyos, nawa, masumpungan mo silang may tapat na puso, nagpapakumbaba, at nagkaroon po ng submission sa iyo, Panginoon, at malaking pagtitiwala. Dakilang Diyos, na ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan, ang aming kaligtasan, at ikaw ang babago ng aming mga buhay. Ikaw lamang po, wala nang iba ang aming Panginoon, hinihintay. Hallelujah. At nawa, pagpalain mo ang bawat isa. Muli, dalin mo kami sa araw ng Lunes. Ang iyong abang ligot ay makapagdala na yung mga salita. Dakilang Diyos, at ganun din po na bukas ay makadalo ako sa iyong gawain. Dakilang Diyos, ingatan mo rin aking driver, si Brother Igna, Panginoon, ang kapatid na sana nga po ay patuloy mo siyang pakalaksin. Hallelujah. Salamat po, Ama. Patuloy namin binabalik ang walang hanggang pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Salamat po sa lahat. Pasensya na po kung medyo magulo ako magkwento or what. Pero sana po ay may natutunan kayo kahit papano po. Glory to God. See you all in spirit po bukas sa sa ating po pagsaba, Lord's Day and Monday. Yan. Purin po, Panginoon.